Lagot, matindi to Jen Torre, mananagot na VP Sara, nagsalita Abalos PBBM, delikado sa taong bayan. Ayan na, painit ang sitwasyon na ito na ating nakikita nga, no, nasasaksihan natin sa mga news, no? Diyan sa Davao, nagkakaroon ng matinding tensyon talaga, no? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Itong topic natin ngayon, okay? Ayun, kasi marami nang nananawagan. Nagsalita na si VP Sara, nagsalita na si former President Duterte, and this is alarming, no? Delikado itong si PBBM ngayon. Ang presidente ng Pilipinas, delikado. Kaya nga, sabi ko, yung ginagawa nila sa KOGC, kasi we don't know. Itong si Torre, talagang inuutusan ito sa kanyang higher heads. Di ba? Oh, walang iba. Nakita naman natin talaga yung tensyon na nangyayari. Talagang doon nakikita kasi madami nang nagagalit kay PBBM. Dahil sa nangyaring ganun nga, no? Hindi natin talaga ako hanggang ngayon hindi ko ini-expect na mangyayari yung ganito. 'Di ba? Nung panahon ng mga dilaw-dilawan, okay lang medyo chill pa rin tayo kahit medyo lang mild lang yung mga dilawan nun. Sila pa yung mga namumuno. Pero ngayon talaga parang mas matindi, di ba? Mas matindi pa sa mga dilaw talaga yung nangyayari. Eto talaga. Dito mo nakikita talaga yung yung parang legit na kailangan manatili sa posisyon, kailangan ganun. Parang ganun yung nangyayari. No? Kahit naman yung iba sinasabi, ganun. Iba talaga pag hindi kayo nagbibigayan. Diba? Iba talaga pag walang bigayang nangyayari. Katulad yan, pag may dalawang sasakyan, diba? Nagkasalubungan. Pag hindi sila nagbigayan, talagang magkakaroon ng traffic. Pag nagkaroon ng traffic, syempre, ayaw nila magbigayan. Magtatalo silang dalawa. Kung sino yung naano sa kanila. O hanggang sa mag-away yan. Pero mantakin mo, no? Yung alitap-tap talagang yon, no? Ang laki talaga ng nagawa niyang gawak, no? Sa sitwasyon na to. 'Di ba? Ang haba ng ginawa niya. 'Di ba? Matindi yung impluwensya nung alitap-tap na yun. Who's that? 'Di ba? Antindi. Mantakin mo umabot ng ganito at talagang nagkaroon ng problema. Kasi hindi mo masasabi na dahil si Kibuloy, ganto, may atraso, may ganyan. Kasi si Kibuloy naman kasi, si Pastor Kibuloy is nakita naman natin, sinuportahan niya yung pagtakbo ng Pangulo nun. 'Di ba? Hindi nga binabalita yung Pangulo, si PBBM, hindi nga binabalita sa mainstream media. Tinatabla si PBBM sa mainstream media. Ang talagang pinababango ng mainstream media. Pasensya ng mga mainstream, pero nakikita natin noon dati yun. Ang talagang pinababango talaga si Leni talaga. 'Di ba? Pero si PBBM, hindi masyadong binabalita. Diba? Lahat ng mga nagagawa nila, lahat ng mga na-achieve ni FEM, hindi binabalita. Pero eto talaga, sa SMNI, na pag-aari ni Pastor Kibuloy, doon talaga inendorso, no, si PBBM. Nakita natin talaga, syempre, i-endorso nila si PBBM kasi, syempre, kaibigan ng mga ni Pastor Kibuloy, ang mga Duterte. Diba? So, syempre, malaking boto rin ang makukuha ni PBBM dun sa KOJC, sa Kingdom. Syempre, hawak ni Pastor Kibuloy yun eh. Ang dami din nun. Malaking tulong din yun kahit papaano, di ba? Hindi lang kahit papaano dahil malaking grupo din yun, no? Sa kandidatura. So, hindi ko ini-expect na ganito mangyayari kay Pastor. Di ba? Ulitin ko, hindi ko naman sa kinakampihan si Pastor. Pero nakita ko din naman yung effort ni Pastor, yung ginawang pagtulong ni Pastor noon sa kandidatura ni PBBM. Kahit paano malaki yung naitulong talaga sa kandidatura niya. 'Di ba? At syempre, doon na ibabalita sa SMNI kung ano talaga ang istorya ng mga Marcos na naunawaan ng mga tao. Kaya mas lalong niyakap din ang mga Marcos ng taong bayan. Syempre, yung mga nakakakilala sa mga Marcos, alam na nila
no? Yung patakbo ni FEM nung mga panahon na yon. Pero yung mga hindi lubos na kilala ang mga Marcos, doon pinaunawa yun, 'di ba? Pati yung mga sa mga YouTube, 'di ba? Yung mga vloggers, no, na nagba-vlog about PBBM and VP Sara noon, na ini-endorso talaga sila. Doon talaga, no, malaki yung naitulong. So, magtataka ka kung bakit talaga ganito. Pero wag na tayo magtaka, sagutin ko na rin. Alam nyo, dahil din yan sa mga alitap-tap Siyempre, nakaupo na kayo. Nakaupo na tayo dito Parang ayaw na nating mawala dito. No? Siyempre, pagkatapos ng termino mo, kailangan ng pumalit is karancho din natin. 'Di ba? Kasi kung sakaling baka mamaya, baka Duterte na naman ang maupo dyan, maiba na naman. 'Di ba? Maiba na naman. Katulad nito, yung mga dilawan is nakakaporma na naman. No, na hindi mo rin ini-expect na magkakaroon sila ng boses na ganyan. Magkakaroon sila ng lakas na loob. Bakit inaalaw ito ni PBBM itong pangyayaring ito? So walang ibang mabiblame dito, si PBBM talaga. Kaya nga nasasabi ko, delikado si PBBM dito. Alam niyo ba kung bakit? Ang taong bayan posibleng mag-people power na, no? Kasi ano na talaga? Ito nafe-feel ko na ngayon the fact na lahat ng taong bayan saksi sa nakita nila sa KOJC. Nakita nila lahat, di ba? Kung anong ginawa. Maraming nagsasabi nga marami akong kakilala na sumusuporta po sa administrasyon ni Marcos. Pero ngayon nagme-message sa akin Don Mar, na-discourage ng PBBM nadi-discourage daw sila. Bakit ganun? Bakit hindi man lang nagsalita si PBBM? Bakit hindi niya sinita na it's very obvious na maling-mali talaga ang ginawa ng ating PNP? Tama. Doon sa kaguluhan na nangyari na yon, no? Is kailangan talaga is magsalita. Kailangan, syempre. Bakit naman kayo humantong sa ganyan? 'Di ba? Huhulihin nyo lang naman o magsaserve kayo ng warrant of arrest o ganto-ganto kay Pastor Kibuloy. Bakit naman humantong sa ganyan? 'Di ba? Hindi dapat ganun 'Di ba? Religious group naman 'yan. 'Di ba? Kung tutuusin, labasan mo ng mga armas ng mga 'yan, no? Hindi naman makakalaban 'yan Wala naman talaga silang kapalag-palag. Kahit hindi ka na magsuot ng full battle gear at magdala ka ng mga armas na mga high power diyan, is hindi naman sila papalag. Kasi nakikita nila, naka full battle gear, so may mga armas pa to. Siyempre, natatakot yung mga yun. 'Di ba? Ano laban nila dun sa mga yun? Takin mo, religious group ang pupuntahan mo, pero ganun ang attire mo. Naka full battle gear na para kang pupunta sa gera. 'Di ba? Parang tinatakot yung mga tao ng ganun. So, pangit tignan yung ganun. Isang tao lang yung huhulihin at isa pa, yung pupuntahan mong grupo is religious group. Hindi naman terrorist group. 'Di ba? Kasi, sinuulit ko, wala namang laban yung mga yan. 'Di ba? Siyempre, kahit pa paano naman siguro, irerespeto nila. Irerespeto ng mga taong yon sa KOJC kung sakasakaling meron kayong kung dumaan kayo sa tamang proseso. Ika nga yung dumaan sa tamang proseso, may warrant of arrest kayo, magsaserve kayo ng warrant of arrest, or may search warrant kayo, siguro naman hindi naman para sila sa kumontra kasi naaayon sa batas yung ginagawa. Pero yung ganyan, kapag may mga sapilitan na ganyan, 'di ba? Parang mali, yung may masasaktan pa. Ibig sabihin kaya sila pumapalag dahil siguro may hinahanap pa sila na kulang doon sa pinipresenta, no, para hanapin si Pastor Kibuloy o kunin si Pastor Kibuloy. Pero kung siguro naman, kung naaayon naman to sa batas at may dala-dala talaga, 'di ba? Siyempre, hindi na para sila sa umano diyan. 'Di ba? Kaso nga lang, yun nga sinasabi, wala naman si pastor doon. No, pero ang dami kong nakikita sa comment, no. Marami ako nakikita sa comment na si pastor nasa langit na. Ano ba 'yon? Ano bang napapaisip tuloy ako Hindi talaga totoo mga katunay. 'Di ba? Si pastor nasa langit na, hindi niyo na makikita. Ano bang nangyari? Parang gano'n. Pero kasi hindi nila makita si pastor. 'Di ba? Antakin mo, ang hirap makita ni pastor. Ang laki pa ng nakapatong sa ulo ni pastor. Pero talagang hindi talaga siya makita. 'Di ba? Siyempre sa laki niyan, maraming tao ang pwedeng maghanap sa kanya or baka mamaya merong bumaligtad sa kanya para pero hindi. Nakita natin siguro kung alam ng KOJC kung nasa si pastor,
Hindi, tingin ko, baka, basta, di ba? Baka rin may bumaliktad sa kanya, pero nakita ko dito yung solid ng KOJC, kay Pastor Kibuloy. Di ba? Sa kabila na ganyan na merong mga reward na ganyan. Di ba? Oh. Kaya nga, nalulungkot sila at nadi-discourage talaga sila sa ginawa. Kaya sabi ko, grabe, delikado talaga si PBBM dito. Tapos ito pa, yung panawagan ni, Dado. Di ba? Oh. Mag-share at like. Guys, importante rin na mag-like, share para lalawak ito ha. Oh, kasi ang dami nang nag-message sa akin, Don Mar, people power na, punta ka na dito sa Manila, punta ka na dito sa Manila. Ang dami na. Oh, so siguro I think bukas malakas ang kutob ko na bukas ito. Sisimulan siguro nila ito, okay? Kasi kung sisimulan ito, no, I will not also tell. Hindi ako pwedeng banggitin sa inyo dito sa live ko kung pupunta ako, kung saan ako nandoon kasi it's privacy. Okay, I want it privacy kasi alam naman natin, nagkriticize tayo sa gobyerno, di ba? So dapat hindi rin nila alam ang mga galaw natin. Mahirap talagang umere ng gano'n. Nasasabihin mo, pupunta ako sa ganyan, si Sir Don Mar, di ba? Siyempre, medyo anti-government nga. Di ba? Kahit papaano, kailangan ingatan niya yung sarili niya. So, careful tayo dyan. Okay? So, ganito. Bago ko ipapakita yan, kasi, homie, silent viewer mo co-host, ayan, maraming salamat, homie. Okay. Itong statement po ni VP Sara, i-analyze natin ito ha, kasi itong statement niya, malalim ito. Okay? Malalim ito, at meron itong, sa tingin ko ha, si VP Sara, gumawa siya na statement na ito na ipaalam not only the taong bayan but also the government officials and itong ating kapulisan at kasundaluhan. Okay, ito. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Kanina ito ha, Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Pahayag, mga kababayan, ito na tayo ha. Hindi ko babasahin na tuloy-tuloy muna ha. I-elaborate ko sentence by sentence para maunawaan po ng ating mga kababayan. Okay? Para i-analyze natin kung anong ibig sabihin. Okay? I-elaborate nga natin. Okay? So, ito. Mga kababayan, sabi ni VP Sara, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na kababayan. Hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Basta naaayon sa batas. 'Di ba? Hindi mo na kailangan tutulan 'yan. 'Di ba? Kaya nga hindi mo na kailangan talaga na magsuot ng mga ganyang battle gear na alam mong magkakatroma yung mga tao na kapag nakita yung ganun. 'Di ba? Kaya kung tama naman talaga yung pagsaserve nyo, kung meron kayong isi-serve at dumaan sa tamang proseso, hindi nyo na kailangan mag-ganon. At sigurado naman, papayagan naman kayo ng mga tao sa KOJC na tumuloy dun. No? Or kung may search warrant kayo, pwede kayong maghanap. 'Di ba? Pero kung medyo hindi dumadaan talaga sa tamang proseso, marami talagang kokontra. Ibig sabihin, walang problema po si VP Sara. Kung meron mang warrant of arrest, walang problema. Kung nakasaad yan sa batas natin, go. Kung aarestuhin niyo si Pastor Apollo Kibuloy na meron kayong warrant of arrest, go. Walang problema. Yan ang sabi ni VP Sara. Walang problema ha, basta hindi ka lang manakit, hindi ka lulusob, mag-follow ka lang sa tamang protocol, sa ating guidelines, ha? Kasi meron lahat yan sa batas natin . Hindi ka basta-basta gagalaw like Tore na ginawa niya. Walang problema si VP Sara dyan ha. Mag-serve ng warrant, walang problema. Kasi kung mananakit ka, magsaserve ka ng warrant. Kung mananakit ka, syempre, bilang pulis, sasaktan mo yung mga tao doon, is mali na yun. 'Di ba? O ipagpalagay mo, lumalaban sa amin . Bakit lumalaban? 'Di ba? Ano ang dahilan? Kaya nga sinasabi ko kanina, kung siguro may nakikita siguro sila na hindi maayos. 'Di ba? Pero kung maayos naman siguro,
eh wala namang problema dun sa mga tao na yun. 'Di ba? Kasi kahit sabihin mong lumaban sa inyo yan, is wala pa ring laban talaga yan. Dahil hindi naman mga armadong grupo yan eh. 'Di ba? Relihiyosong mga tao yan, yung pupuntahan. Okay yan lahat. Kasi nasa batas natin yan, nirerespeto natin ang batas. Sabi pa nga ng mga taga KOJC members na sila po, ang turo ni pastor sa kanila ay dapat masunurin po tayo sa batas. Okay, continue. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Hindi po. Si VP Sara na ang nagsabi niyan hindi katanggap-tanggap. Anong ibig sabihin diyan na hindi katanggap-tanggap? Hindi lang kay VP Sara. Sa mata ng taong bayan at sa mata ng batas natin, hindi yon katanggap-tanggap ang ginagawa mo, Tore. Hindi yon katanggap-tanggap. Kaya tuloy naiisip dito is parang si Tore is kinukonsente dun sa ginagawa niya. 'Di ba? Kasi kung meron man dapat na pumigil sa ganyang ginagawa ni Tore, alam niyo na kung sino, mga katunay. Kung sino yung may power para magpatigil ng ganyan. O sige, kahit ituloy nila yung pagsa-search kay Pastor Kibuloy, kahit ituloy nila yung paghuli kay Pastor Kibuloy, pero dapat yung mga inosenteng tao sa KOJC, dapat nilalabas na yan sa usapan. Hindi na dapat sila sinasaktan. No? Although kahit sabihin na lumalaban sila may lumalaban sa amin. Siguro hindi naman natin sila masisisi kaya sila nagkakaganon. Yung sinasabi ko nga kanina, baka mamaya may maling prosesong nakikita yung mga tao doon. 'Di ba? May maling proseso sa ginagawa ng gustong kumuha kay pastor, or pinaglalaban talaga nila si Pastor Kibuloy dahil mahal nila si pastor. Kung ikaw kasi, kung meron kang mga taong tagasunod, no? Alam naman natin 'yan. Kung may tagasunod ka talaga at solido sila sa iyo, hindi ka naman basta-basta nila ibibigay. 'Di ba? Ipaglalaban ka nila hanggang sa huli. Kung nakikita nila yung pinaglalaban nila, ganun pa rin, talagang lumalaban, hindi ako susuko, ganito, ganyan, syempre hindi rin nila isusuko yan. Doon pa lang siguro magigets nyo na diba? Bakit hindi nyo nalang tsempuhan si pastor? Diba? Yung intel, kumuha kayo ng magaling-galing na intel, no? Na pwedeng magsabi sa inyo, talagang yung sure talaga na makikita si pastor, at si pastor talaga mismo ay matsempuhan nyo. Kasi kung sa mga taong yan, dyan kayo dadaan sa mga taong sa KOJC, is malabo talaga. May posibilidad na ilaban talaga nila si pastor dyan. Pero ako nagsasabi na yung mga taong yan, hindi natin masisisi. Paulit-ulit ko sinasabi, hindi natin masisisi ang mga yan. No? Kaya nagkakaroon sila ng ganyang emosyon. Kung magpapatulan lang kayo, magkakaroon pa ng sakitan. Magkakaroon ng sakitan, gaya nga ng mga nangyari, di ba? So, sino pa rin ang magiging dehado dyan? Siyempre, yung mga taong yan. Dahil inosente yan at walang kalaban-laban. Sino ngayon ang lalabas na masama? Siyempre kayo, na nagpapatupad at gustong kumuha kay pastor. Siyempre, di armas kayo, kompleto kayo sa ganito. 'Di ba? Lugi pa rin sila. Kitang-kita sa social media, lahat nakabulatlat except the mainstream media, kasi hindi naman talaga ibabalita yan ng mainstream media. Tingnan mo, ini-entertain nga nila yung pahayag ng mga spokesperson nila, di ba, si Fajardo? Nagsisinungaling si Fajardo, Sabi niya, hindi raw hinagisa ng tear gas. Pero kitang-kita doon sa video, ni Coach Oli, nagtapon sila ng tear gas. Ganyan na ba kasinungaling ang PNP natin? Dati hindi yan mga sinungaling. Pero itong gobyernong ito, anong ginagawa ninyo? Tinuruan nyo ba itong mga kapulisan natin na magsinungaling? Nagtatanong lang po kami kasi nagsisinungaling na sila. Tinuruan nyo bang magsinungaling itong ating mga kapulisan? Yan ang tanong ko sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos, DILG Secretary Marbel Torre. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi po ganyan ang ating mga kapulisan. Kung ano yung totoo, yun ang sinasabi. Pero bakit ngayon? Pero kung si FPRRD ang presidente niya, naku, malamang ko, pinagmumumura ni FPRRD yan. Diba? Harap-harapan ang kasinungalingan ni Torre at itong si Fajardo. Yan ang sabi ng mga netizens, At nakukonfirm natin yan dahil mayroong video. May video pala.
Kaya sabi ni VP Sara, hindi po katanggap-tanggap itong mga ginagawa nila. Ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng inosente ito eh. Yang mga nakapalibot dyan sa KOGC na nakikita nyo, inosente yan lahat. Oo, inosente sila, meron lang silang ipinaglalaban. Kaya kung ako, halimbawa, ay wala tayong magagawa, masasaktan tong mga taong to. Dapat gano'n na lang yung inisip eh. Masasaktan tong mga taong to kung tayo pipilitin natin yung gusto natin. Pwera na lang kung may nagbibigay ng order sa kanila na o kahit may masaktan, basta makuha nyo si Pastor Kibuloy, gano'n. Pwera na lang kung may gano'ng nagbigay ng order. Pero kung ikaw naman, titignan mo yung mga taong yan na nakaharang sa harapan mo at ipinaglalaban kung sino yung pinaglalaban nila, syempre mapapag-isip ka. Kapag pinilit natin yung gusto natin, maaaring may mga masaktan na inosente rito. Okay, bakit di na lang natin tsempuhan sa susunod? Diba? Eh di tapos na sana ang usapan, pero hindi eh. Nandudoon talaga yung yung kagustuhan nila na makuha talaga si Pastor. O kahit may masaktan, okay lang yan. Diba? Walang problema. O, kahit nga sa mga pulis may nasaktan din, kahit papaano, diba? Syempre, kaya di naman may nasaktan doon, syempre, lumalaban din naman yung mga tao. Syempre, lalaban sila kung ganyan ang nangyayari. Diba? Pinagbigyan na nga kayo, nilusob nyo yung ha? Hindi nga sila nagre-resist eh. Hinahayaan kayo na papasukin doon sa loob kung anong mga kwarto na nilusob nyo doon. Pati nga septic tank. Ha? Meron pa nga ako napanood na interview ni Senator Bato eh. No, babalik pa daw sila tapos kasi doon sa ilalim daw ata ng lupa may naririnig na heartbeat. Baka mamaya sa ilalim ng lupa si Pastor Kibuloy, baka sinasabi nila baka sa ilalim ng lupa nagtatago. Natawa ako sa sinabi ni Senator Bato noon eh, may sinabi siya eh. Baka sa basta ngayon, nakalimutan ko lang mga katunay. Tinanggal nyo. Pati yung mga sapatos doon naka-display ha. Talagang, bakit? Para na kayo nagsisisira doon sa loob eh. Diba? Ha? Hinayaan kayo. Bakit? But still, you did the wrong thing. May taong nasasaktan, may taong mga na-injure, tama. May taong nasusutay. Yes. Inatake, na-traumatize, may mga bata. Grabe doon yung trauma. Anong tawag mo dito? Ha? Tore? DILG? Secretary? Abalos? Mr. President? Marcos? Anong tawag nyo dito? Kung matalino kayo, anong tawag nyo dito? Ako ha? Mataas ang emosyon ko ngayon. Medyo nagagalit ako. Dahil I am part of the taong bayan. So syempre, i-voice out natin ang ating hinanaing. Demokrasya tayo. Freedom of expression. Pasensya na po ha. Oh. Ako, boses lang ako ng aking mga audience. Hindi katanggap-tanggap ni VP Sara itong mga pangyayaring ito. Kaya ako ito minsan iniisip ko eh. Baka pati yung pagsasalita ng mga ganyan nga is baka pigilan din. Kaso pag pinigilan yon, alam na. 'Di ba? Alam na. Yun talaga ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin. Yung pigilan yung mga taong nagsasalita, yung nagvo-voice out. Kasi nasa malayang bansa tayo eh. May demokrasya tayong iparamdam kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung nasa puso't isip natin. 'Di ba? Karapatan natin magsalita, ipagtanggol kung sinong dapat ipagtanggol, sitahin kung sino ang mali, karapatan 'yan. Pero kapag 'yon ay pinigilan, malamang ko iba na talaga ang timpla. 'Di ba? Malamang ko diyan na talaga magtuloy-tuloy yung sira eh. 'Di ba? Diyan, tama 'yan. Tama 'yung sinasabi ko. Diyan magtutuloy-tuloy yung kasiraan talaga. 'Di ba? Syempre iisipin diyan, gara, pinipigilan na tayo lahat, talagang iba na talaga. Oh, baka yan pa yung maging mitya, no? Para masira kung ano yung administrasyon ngayon, 'di ba? Kaya sana wag na lang sana dumating sa ganung punto. Kaya nga mas maganda yung nagkakaroon ka ng kritiko mo eh. Nalalaman mo kung ano yung pagkakamali mo na dapat mong i-explain sa mga tao, dapat mong itama. 'Di ba? Kaya mas masarap magkaroon ng kritiko. Pero kung ayaw mong magkaroon ng kritiko, ibig sabihin ayaw mong tanggapin kung ano yung pagkakamali na nadidinig mo. Gamitan nyo ng dahas. Ang nakasakit pa dito, inosenteng tao ito. Missionaries.
deboto ng Kingdom of Jesus Christ. But still, pinili nyo ang dahas. Pinili nyo may masaktan. Pinili nyo na may ma-injury. At higit sa lahat, mas pinili nyo na merong masyusyutay. Sige nga, magpaliwanag nga kayo dyan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yan na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, talagang matindi to, mainit ng mainit ngayon talaga, no? Yung tensyon na nangyayari dyan sa Davao at syempre doon sa mga tao na sumusuporta kay Pastor sa kay OJC, no? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan at binigyan ng reaction ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.